Habang tumatagal ang pagkawala ni Wilfred, unti-unti nang nagdududa si Leah. Ramdam niyang may mali dahil hindi na siya nire-replyan ng kanyang Super D. Hindi niya alam na si Wilfred ay buhay at nagpapagaling sa bahay ni Pulis Tiago. Matapos itong barilin ng taong nagtangka sa kanyang buhay, pinili ni Tiago na itago muna si Wilfred upang matukoy kung sino ang may kagagawan ng lahat. Samantala, si Carol ay nagsisimula ng makaramdam ng takot at pag-aalinlangan kay Dennis matapos niyang madiskubre ang hidden camera na itinago nito sa dollhouse ni Leah. Mula noon, naging mailap na si Carol sa kanya. Habang nagtatangka si Dennis na magpaliwanag at magpakabait, nararamdaman ni Carol na may tinatago ito. Hindi niya mapawi sa isip ang mga kilos at tingin ni Dennis na tila puno ng pagkabaliw at labis na pagkahumaling. Pagkalipas ng ilang araw, nagpasya si Carol na alamin ang katotohanan. Kinausap niya si Manang Pilar at ibinunyag ang kanyang hinala na si Dennis ang may kinalaman sa pagkawala ni Wilfred. Iminungkahi ni Manang Pilar na may isang taong maaaring makatulong, si Ronnie, ang dating kakilala ni Dennis na may nakakaalam sa tunay nitong pagkatao. Bagaman nag-aalangan, napilitan si Carol na makipag-ugnayan kay Ronnie alang-alang sa hustisya. Nagkita sila at nagkasundo na magtulungan upang makahanap ng ebidensya laban kay Dennis. Pareho silang pinaniniwalaan na ito ang may kagagawan sa mga nangyayari, kabilang na ang pagkamatay ni Joy at ang pag-atake kay Wilfred. Simula noon, lihim silang kumilos at sinubaybayan ang mga galaw ni Dennis. Habang patuloy ang kanilang investigasyon, nagsimulang mawala ng kontrol si Dennis. Sa mga sandaling mag-isa siya, ipinapakita ang kanyang tunay na anyo, puno ng galit, selos at takot na babunyag ang kanyang mga lihim. Ang dating maamong muka ay napalitan ng pagkabaliw. Ilang oras matapos iyon, nakatanggap si Carol ng tawag mula sa isang pamilyar na boses, si Wilfred. Buhay siya at ikwinento ang lahat. Inamin niyang si Dennis ang bumaril sa kanya at tinangka siyang patahimikin matapos niyang madiskubre ang mga ebidensya sa bahay nito. Ipinahayag din ni Wilfred na si Dennis ang nasa likod ng lahat ng kaguluhan, mula sa pagkamatay ni Joy hanggang sa panlilinlang sa kanila ni Carol. Pagkarinig ni Carol sa lahat, naging malinaw sa kanya ang buong katotohanan. Kaagad niyang ipinaalam sa mga pulis ang lahat ng nalaman. Agad silang kumilos at sinalakay ang bahay ni Dennis. Sa loob ng bahay, natagpuan ang mga ebidensya, mga larawan, dokumento at nasunog na gamit na konektado sa mga krimen. Wala nang may tatanggi si Dennis. Nahuli siya agad at ipinasok sa kulungan. Habang sinasakay sa sasakyan ng mga pulis, wala nang natira sa dating anyo ni Dennis, ang lalaking minsan nagpanggap na mabait at mapagkakatiwalaan. Ngayon, isa ng kriminal na nabunyag ang kasamaan. Ang kanyang sigaw ay naging hudyat ng pagkatalo ng isang taong nilamon ng sarili niyang kasakiman at obsesyon. Sa huli, muling nagkita sina Carol, Leah at Wilfred. Bagamat sugatan, buo ang loob at may kapanatagan. Natapos na ang bangungot, si Dennis ay nakakulong at ang katotohanan ay lumabas sa wakas. Ang lahat ng lihim ay nabunyag, ang mga kasinungalingan, ang mga takot at ang mga kasalanan. At sa pagwawakas ng dilim na bumalot sa kanilang buhay, nagsimula ang bagong umaga na puno ng liwanag, kapayapaan at hustisyang matagal nilang hinintay.